Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo laging inaabangan, sinusubaybayan at pinakamahalaga Renzo Tarot Channel. If this is your first time po sa ating channel, don't forget to like, mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo sa ating reading ngayon. And of course, wag po niyo pong kalimutan na mag-subscribe, okay? Mega shoutout po sa lahat ng soulmates natin sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers, so OFWs na lagi nakabang at nagbibigay sa atin ng mga nakakataba sa puso na komento. Maraming salamat po sa inyo. Sige, ang ating pong reading ngayon ay isang bonus reading para sa ating mga nasa sign ng Gemini, mga pinakamahal kong soulmates ng Gemini. Ulitin ko para sa inyo to, okay? Gemini, para po sa inyo to. Sige, isa pang shuffle at sisimulan na po natin. Huwag na natin pang patagalin pa. Okay. Sige. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming bonus reading ngayon para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. Kapag bago po kayo sa aking channel, ay kumukuha po ang inyong lingkod ng 10 baraha. Siyang ini-interpret natin base sa energy na binibigay ng universe. At tuloy-tuloy po, okay, bubuuin natin yung 10 baraha na kukunin natin na mahuhulog para dire-diretso po at hindi tayo ma-distract kung mayat maya po tayo ay mag-shuffle, okay? Meron na pong dalawa. Spirit Universe, Spirit Guides. Oh, okay. Meron tayong 5. Sige, 5 pa po ha. Ayusin lang natin ang baraha. Meron na po tayong 5 na hulog. Patuloy po tayo. Gemini, Gemini. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 5 cards. 5 baraha pa po. Ayun, 6. 4 na lang para sa aming pinakamamahal na nasa sign ng Gemini. 7. 3 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides. 3 cards please. Spirit Universe. Ayun, dami na hulog. Sige. Bilangin ko ha. 2, 4, 6, 8, 10. Sakto 10 po. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Maraming salamat po sa inyo ha. Sa inyong walang asawang tiwala, suporta at pagmamahal sa Renzo Tarot Channel. Okay, handa na Gemini yung 10 baraha. Wag na natin pampatagalin pa. Simulan natin sa yung opening card. Bonus reading mo Gemini. Wow, this is a very beautiful, napakagandang pambungad na baraha Gemini. The Chariot. Okay. Maybe merong iba sa inyo or Gemini, mag-comment nga kayo. Merong iba sa inyo na nagpaplanong mga ibang bansa, mag-move ng bagong place, panibagong bahay. Oh, this is 7. Okay, 7 is the number. Or maybe 7 is a very beautiful number. This is a God's number. Siguro kung mag-move kayo ng bagong bahay, simulan nyo to sa mga date of 7. Okay? 7 like 7, 25. Okay. Sige, but this is confirmation na parang kung hindi man ganitong literal na mag-move ng bahay or lilipat ng lugar, lilipat ng trabaho, merong iba sa inyo na mapopromote. Kasi something about movement or elevation sa kinakatayuan nyo, sa present yung situation. The Chariot is a confirmation that something is about to change, something is about to move on your position. Promotion, pagba-branch out ng business, or pag-consider na magtayo ng panibagong business sa ibang lugar, yun, branching out. It's all about movement. Talagang hindi ka ma-stuck sa isang position lang. The Chariot it's all about a rapid movement, napakabilis na paggalaw or pag-move. Okay? Sige, Gemini. High Priestess. Okay. Merong daw iba sa inyo na parang napakabilis nito na makikilala kayo. Parang siguro merong iba sa inyo Gemini na nag-start na magsimula ng sa social media. Merong iba sa inyo Gemini na mabilis ang magiging pagsikat ng inyong page, YouTube channel, o kung ano man to na parang talagang pinagkakaabalahan nyo ngayon. Parang suddenly biglang makikilala ang pangalan nyo. But with the High Priestess, kailangan nyo maging grounded, mag-focus dyan. The High Priestess is all about, merong din iba sa inyo na parang magpo-focus sa spirituality, ma-activate ang inyong intuition, ang iyong kuto. Merong iba sa inyo na siguro may talent sa paggagamot o nagtataro reading din, astrology, numerology, kung ano man yan na may kinalaman sa spirituality na parang
magagamit mo yan para makatulong sa kapwa, but all in all, parang dito, yan yung mga ways para makilala ka or makikilala yung pangalan mo, na parang out of nowhere, biglang sisikat ang pangalan mo. Pangatlo, Gemini, ang daming pera. Ten of Pentacles, nagkalat ang kaperahan, ibig sabihin, yung bagay na yan ay magbibigay din sa'yo ng financial means or kakatulong din sa'yo, Gemini, para matulungan ka sa iyong problema sa pera, or maaring ito din yung magbibigay sa'yo ng financial stability. Okay, siguro naman problema kayo sa pera, siguro just focus on that talent na meron ka or improve yan, or maybe just be still. Okay, talagang mag-focus lang. Ito yung term ko dito, focus lang sa isang bagay na sa tingin mo ay dyan ka magaling. Yan yung improve mo. Huwag ka nang mag-try ng anumang, siguro na overwhelm ka kung dami mong gustong subukan, but in your mind and in your heart, kung ano man yung isang bagay lang na gusto mong subukan, ay subukan mo yan, sapagkat yan yung focusan mo, sapagkat yan yung magbibigay sa'yo nitong 10 of Pentacles or stability in terms of finances or pera. Queen of Pentacles, diba? May kinalaman din dito, siguro, Gemini, merong iba sa inyo na parang ngayon nasa situation kayo na ang dami nyong iniisip na in terms of bayarin. Ayan, Queen of Pentacles. Iniisip nyo kung paano nyo pagkakasyahin, yung pera, kasi binabudget nyo to ng maayos, okay? Talagang, nagiging, kumbaga, hinahati-hati nyo, or talagang, you are making ways, you are thinking of ways kung paano makakagawa ng paraan para madagdagan pa itong pera na hawak mo ngayon, or para yung kita kasi kulang talaga siya. Okay, but dahil lumabas ang 10 of Pentacles, you are assured na merong mga ways, may mga paraan kang makakatulong sa'yo para masolve itong financial things na iyong pinoproblema. But this is just a confirmation na talagang nagiging mahigpit or talagang binabudget mo ng maayos ang pera, kasi kumbaga nasa iyo nakasalala, ikaw yung treasurer sa pamilya nyo, or parang ikaw talaga yung nasa iyo nakasalala yung pagbabudget ng pera in a long run. Sige, panglima, Gemini. 7 of Wands. Meron daw, Gemini, hindi ka lang aware, pero meron tao sa paligid mo na sinisiraan ka, gusto kang pabagsakin, nagtatanim ng masamang kumbaga hindi magandang saloobin para sa iyo, Gemini. Tingnan mo mabuti, babasahin mo maayos yung mga pinagkakasamahan mo, baka mamaya sa sobrang tiwala mo, sa sobrang kampante mo, bumagsak ka na lang dahil sa mga taong yan. Tingnan mo mabuti yung mga taong pinakasamahan mo, pakiramdaman mo na maayos, because there's one. Okay, nakikita ko dito, nakakasama mo siya araw-araw, sumasakit yung tiyan ko, ibig sabihin, pag sumasakit yung tiyan ko, ibig sabihin, talagang yung energy na nararamdaman ko is talagang real or totoo. Gemini, yun, ulitin ko. Huwag basta-basta magtitiwala. Merong tao na gusto kang pabagsakin or gusto kang hindi siya masaya sa'yo. Okay, although hindi ka pa naman talaga mayaman, hindi ka pa naman talaga successful, pero kinaiingitan ka na how much more, okay, kung magtagumpay ka sa buhay. Mag-ingat lang, kilalanin na maayos mga tao. Kahit yung akala mo, kilala mo na. This is a beautiful card. 9. Okay, kanina 10 of Pentacles, now 9 of Pentacles. It means that talagang maraming mga ipapadala sa universe na mga ways, mga tao, connection, pagkakataon na maggagawa ng paraan para matulungan ka in terms of your financial problem. Ayan, talagang gagawa siya ng paraan. The universe will make any ways para matulungan ka. Maaring sa mga tao, maaring sa mga sitwasyon, pagkakataon na magugulat ka, ay magbibigay pala sa'yo na hindi mo lubos akalain ay diyan ka pala kikita sa mga bagay na iyan. Okay? Gemini, just sabihin ko lang, ulitin ko lang, maging maingat lang. But you are assured of finances. Ayan, maraming. Don't you worry, wag masyadong isipin ang pera. Maraming mga paraan na magagawa ka sa tulong ni universe. Pera na naman. Tingnan mo, Gemini, 6 of Pentacles. But in this, kahit daw gaano kalaki, or kung meron man, kahit maliit meron ka, wag mo daw kakalimutan na mag-share sa mga
sa mga nangangailangan. Okay? Hindi puro accept lang tayo, hindi puro tanggap lang tayo ng blessings. Matuto din tayong balanse natin to sa pamamagitan ng pag-share sa mga nangangailangan or sa kapwa. Kasi the more na nag-share tayo, di ba? Ang energy ng karma is just goes around. Kung anong ginawa mo, yun din yung na-receive mo. Ako, like, siguro kung sa mga nakapanood ng mga nakaraan kong videos ng isang araw, di ba? Ang ginawa ko, kasi, di ba, nasalanta ng Bagyong Christine yung probinsya namin sa Masbate sa Bicol. Yung kinita ko, buong kinita ko dito sa YouTube nung the whole of September, ginawa ko, nagpa-feeding ako. 2 araw na feeding yon, napakaraming taong natulungan ko. It's because I believe na mas babalik pa yun sa akin sobra-sobra. At ganitong gawin nyo, Gemini. Okay? Kahit hindi naman kailangan talagang malakihan. Kahit konti lang, basta bukal sa puso nyo, talagang alam nyo na ginagawa nyo yan dahil gusto nyo, ay talaga magugulat kayo. The World card, wow. The World card, pagkatapos ng 10 of Pentacles, this world, new world card o panibagong mundo na iyong mararanasan is filled, may kinalaman sa finances. Maaring magfo-focus ka na sa pagtatayo ng business o maglilipat ka ng trabaho na mas malaki yung sahod na may kinalaman sa pera, or maaring basta in any field of finances, ito yung papasukin mo na may kinalaman talaga sa pera. Siguro may iba sa inyo nalilipat ng trabaho sa bangko, may kinalaman sa pera, or any kind of business or any kind of endeavor. Ano man itong gagawin na may umiikot ang pera. This is a new world. Yan yung panibagong chapter na iyong papasukin. Okay? Sabihin new beginning. Oh, 4 of Swords. Okay. Reminder, Gemini, na after all the busyness of life, kailangan nating siguro busy sa kakahanap ng pera, kakakayo doble, kaka-overtime just to make money, but huwag kang kakalimutan na masakripisyo ang kalusugan. 4 of Swords is reminding you to have time to rest, to have exercise, eat healthy foods, have time to have quality time sa iyong pamilya, magpunta kayo sa beach, manood ng sine, anything na ma-refresh ang iyong utak, na kasi kailangan natin yan sa bilis ng ikot ng mundo ngayon. Napakabilis ng araw, puro trabaho, uwi, tulog, ganun, gising, trabaho. Well, kung ganyan ang routine natin ng araw-araw, makakalimutan natin ng quality time, lalong-lalo na sa pagpapahinga, ay maapektuhan din ang kalusugan natin, Gemini. Okay? Para sa iyong panapos na baraha, 10th and last card is the 5 of Cups. Okay, this 5 of Cups is all about parang loneliness. O magkatapat sila ni 7 of F7 of Wands. Ibig sabihin, naapektuhan ka daw. Or naapektuhan o may maaapektuhan ka nitong tao na to na nagbibigay. Alam mo pala, Gemini, na yung tao na yan ay hindi healthy. Ibig sabihin, puro problema ang binibigay sa'yo. Ba't mo pinapakisamahan pa? Toxic pala yung tao na yan eh. Ayan nalulungkot ka, naapektuhan ka sa pinagagawa niya. Maaring siguro kahit pag araw-araw mo siyang kasama, puro negativities ang sinasabi niya. Kaya ikaw nahahawa ka din. Okay, sige, subukan mo. Pag hindi ka humiwalay dyan, pag hindi mo kinat-off yung tao na yan, maapektuhan itong mga pentacles. Napakarami pa namang pera yan. Lumabas sa card mo. Gemini, this is the best time para matanggal tong kalungkutan mo. Kung gusto mong mas lalong bumuhos at lalong-lalo ito new world na papasukin mo, mag-succeed yan. Pero kailangan mo talagang balansehin ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-cut off ng mga taong walang naitutulong sa iyo or walang naibibigay na mabuti sa iyong buhay. Okay? Maliwanag ba, Gemini? That's it. Sana namang soulful and meaningful na tarot reading natin pinagsamahan dito sa inyong lingkod, Renzo Tarot Channel. I am praying na marami nasasayin ng Gemini na makapanood nito. Please, pag may kakilala kayo, kaibigan, kaklase na mahilig rin sa tarot reading at kahit nasasayin ng Gemini na hindi pa nakakapanood ng ating videos, please don't hesitate to recommend our channel para mas lalong lumago po ang Renzo Tarot Channel at mas marami tayong soulmates na matulungan na mabigyan ng soulful and meaningful ng tarot reading. Ano man pong ginagawa nyo ngayon, mag-iingat kayo lagi, pinakamahal kong soulmates, hanggang sa susunod nating pagsasama. God bless us all.